Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, feeling ko lang talaga, to be honest kung ako yung tatanungin, siguro yung ibang mga taga Davao, nagtitimpi lang din dito sa mga Duterte. Kasi imagine nyo yun naglindol na, nagbagyo na, lahat-lahat, bangayan pa din ang kanilang inuuna. Like literally, mga minamahal, paninira kay PBBM, kay House Speaker. Pero tingnan nyo, itong ginawa ng Pangulo, walang padrama. Actually, nagugustuhan ko na ngayon yung PCO, to be honest. Kasi ito naman dapat, 'di ba, yung pinopromote, yung ginagawa ng presidente. Kasi sa panahon ng digital ngayon, 'di ba, kahit tumulong ka naman, kung wala namang resibo, 'di ba, abay parang, 'di ba, ang hirap maniwala ng mga people. So, nagugustuhan ko na itong ginagawa ngayon ng PCO na yung ginagawa ng presidente, abay, pinopromote nila. So, kagaya na lamang nito, mga minamahal. Ito, yan. Mabilis, makatao, maasahan. Yan, ang bagong Pilipinas, mga minamahal. So, basically, ang sinasabi dyan ng ating presidente, yung bagong Pilipinas is not a totally slogan. Ito ay action. Action saan? Sa mabilis, makatao, at maaasahan na gobyerno. So, unang araw pa lang, matapos ang lindol, personal pong kumilos si President Bongbong Marcos at nagtungo siya ng Davao. Kahit alam naman natin na medyo malamig ang Davao sa kanya, abay, ginawa niya pa din yung best niya. Okay, kahit ayaw sa akin, kahit politikahin nila ako, pero yung pagtulong, hindi ko kukulayan. Kasi 'di ba, mayroong ibang mga politician na kapag hindi niya baluarte ang isang area, nagkaroon ng sakuna, 'di ba? Ano yung ginagawa? Hindi tinutulungan. Do you remember the Yolanda? 'Di ba? Kasi ano yun tawag dito, baluarte nila President Bongbong Marcos yun. Talagang yun yung pinakapalpak na nagawa ni Pinoy. Pero kung ikukumpara naman natin si Pinoy dito kay Digong, mas palpak talaga si Digong in terms of war on drugs. Madaming palpak si Pinoy, pero madami din naman ang kanyang nagawang maganda. Hindi nga lang na-highlight dahil galit, 'di ba, yung Pilipino sa kanya nung panahon ng bagyo, hindi kumilos tapos tinatakot pa ang mga Romualdez. So, basically ayaw yun maulit ni President Bongbong Marcos. So, kahit hindi niya baluarte, hindi niya kinukulayan. Diba? So, that was a president supposedly do because they are meant to serve the public. So, yung iba kasi, pautos-utos lang, diba? Yung iba nag-uutos pa, pero si President Bongbong Marcos, meron na agad nakaamba, 'di ba? Na financial, na tulong, na relief. Hindi pa natin alam kung tatama ba ang earthquake, kung may darating ba na lindol. Kasi yung earthquake kasi, mga minamahal, hindi naman natin yan malalaman 'di ba? Pero sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, wala pang earthquake, pero meron nang nakaamba na mga shelter. Alright. So, pangalawa, eto, meron din ako ipapakitang picture. Empowerment sa local government. So, yung fund allocation, yan yung empowered LGUs, direct fund allocation, localized response, mga minamahal. So, isa sa pinakamagandang ginawa ni President Bongbong Marcos is hindi niya lang binigyan o hindi lang siya nagdala ng tulong. Binigyan niya din ng mga kakayahan ang mga local government units such as empowered LGUs, direct funds allocation, and localized response. Ibig sabihin, hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso, yung sa taas bago makarating ang tulong sa tao. Hindi po, mga minamahal, kasi sa bagong Pilipinas, tiwalang-tiwala ang Malacanang sa mga lokal na pinuno na tulong agad. Hindi abiso bukas. So, kasi ganito, 'di ba, pag nagbagyo, hihingiin pa sa pinakataas, dadaan pa sa madaming tao. 'Di ba? Ganon. To be honest, ganon talaga yung sistema. Kaya yung 1 million pagdating sa tao, sardinas na lang. Pero sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, walang ganon. Diretso ang tulong sa LGU para diretso LGU sa tao. First hand,
'Diba? So, meron pa. Ito, yung 298 million. Ay, naks. So, 'di ba sobrang bilis na naglabas ng Office of the President ng 298 million bilang tulong pinansyal sa mga LGUs ng Davao at Caraga. Mula 3 milyon hanggang 50 million bawat LGU, depende sa pangangailangan. So, isipin mo, 'di ba? Sa halip na ilang linggo or buwan bago may padala ang ayuda, kasi ganun, naranasan ko yan sa summer. Nagkaroon ng bagyong Nuna. I don't know kung anong year yun. Girl, inabutan ng 1 taon bago makakating yung ayuda na supposedly kailangan namin katapos ng bagyo, kasi nga, paano kami makakapag-start? 'Di ba? I don't know kung nakakanasan nyo na, yung nagbagyo na nga, aabutan pa ng 2 taon, or minsan nga 1 taon, 'di ba? Bago may paabot ang tulong. Ano na gagawin namin doon tapos na. Hindi na namin siya kailangan. Kumbaga yung binigay ninyong tulong is panchicha na lang namin 'yon. So sa Bisaya parang na term, nananilimuot kami basta makapagpatindod utro sa amo mga balay. 'Di ba? So nagsumikap kami. Kahit walang-wala kami, nagawa namin ng paraan after ng bagyo na meron kaming maikain. So isipin ninyo, sa halip na ilang linggo, buwan, or taon bago maipadala ang ayuda, ngayon, ora mismo bukas, ganun po kabilis ang response ng LGU. 'Di ba? So, take note ha, lugar pa ito ni Vice President Sara Duterte, pero hindi po yun naging hadlang. 'Di ba mga minamahal, na i-skip or tigilan ni PBBM ang kanyang pagtulong, kasi siya yung tipo na walang kinukulayan, walang alay-alay or enemy-enemy. Basta Pilipino, kahit ayaw sa kanya, may tulong ka, bigyan ng jacket yan. Pangalawa. Ito, pang-apat. Yung tawag dito, 2 to 3 weeks dati. Ngayon, within a days na. Pakita ko sa inyo. Yan picture. Matagal na hamon, mabagal na proseso, kulang daw pondo. Oo. So, yung sinasabi dyan, totoo yan mga minamahal. Actually, hindi nga weeks yan To be honest, noon talaga, taon. Naranasan namin talaga yan. Promise yung nandun ako sa Northern Samar, yung ayuda na instead na tulong agad, yung cash assistance, financial assistance, wala. Sasabihin, maglilista lang yung secretary ng barangay. Kailan yung pamigay ng ayuda? Hindi natin alam, basta lista lang kung sino yung yung may na bahay, yung partially, 'di ba? Yung mga ganon, tapos totally damaged, ganon, lista-lista. Ngayon, hindi natin alam kung kailan nga darating. So kung aantayin natin taon, hindi pa ayos yung bahay. So ngayon, ginagawa ni Mama. Kasi si Mama mahilig magpawid. 'Di ba? Pawid siya. Nagsasasasa. So ngayon, wait lang, sinipon tuloy ako. Kami na mahal. So ngayon, ang ginawa ng aking mama, pumunta agad siya sa bukid. Alam niyo yung nipa? Yun, doon sa nipa, kumuha siya ng mga pangpawid. Yan. Tahiin niya na pangpawid kasi marunong gumawa ng pawid yung mama ko. And then after niya itong tahiin, itong pawid na to, lagay agad doon sa bahay. So, ganun na lang yung ginawa kasi wala naman kaming choice. Before, wala kaming choice mga minamahal. Kung aantayin namin yung ayuda, baka may dumating pang bagyo, 'di ba? Lalo pat yung mama ko is a single parent, 'di ba? May darating na bagyo, uulanin, mas lalong masisira. So ngayon, kung sa Bisaya pa, nanalimuot, 'di ba? Nagsumikap ang aking nanay, 'di ba? Sa maliit naming tahanan noon na maayos 'yun. Kasi talaga pag hangin lang, mga minamahal, lumilipad yung bubong namin, king ina. Grabe yun, nakakatawa yung experience namin na yun, Nagbabagyo yung isa namin bubong, nandun na sa kapitbahay. Tapos, kami, syempre, bata pa, umiiyak. Sabi ko, ba't ang dami-daming lugar na, kami pang mga mahihirap. Gumaganon talaga kami. Like, hindi kami natutulog ng bagyo. Oo, kasi hindi namin alam, baka pagising namin, baka kamo, hindi na kami,
gumising. Oo, kasi tawag dito, matabunan kami ng kung ano-ano, 'di ba? So, basically mga kami na mahal, ganun talaga na-experience namin yun. Tapos, darating yung ayuda within a year. Like, ano na gagawin namin dyan? Hindi na siya nakatulong. So, ngayon, diba, dumating after a year, hindi na namin kailangan. Di pang-chicha na lang namin yun. Salamat po din. Kahit pa paano, sa panahon na mas kailangan namin, hindi siya dumating. Sa panahon na kailangan namin, hindi siya dumating. Sa panahon na hindi namin siya kailangan, doon siya dumating. Parang pag-ibig lang, no? Diba, mga minamahal? So, basically, yung picture na yan pinakita ko, ito yung sinasabi yung binago na yung sistema. So, wala nang puro meeting, wala nang puro asahang memo, kundi proseso agad. Matagal ng problema talaga yan, yung mabagal na proseso kasi sinasabi nila kulang daw sa pondo. Pero ngayon, kitang-kita natin yung difference from weeks, actually from years. 2 days, diba? From red tape to real tape. Ganon yung eksena nga na siya. Ito, panlima. Pagmamalasakit sa Davao at Caraga. Uy, actually, may nabalitaan tayo. Pumunta si PBBM doon sa, ni Rama. Di ba si Rama yung tumitira kay President Bongbong Marcos? Tapos, yung una nilang kakasahan na tutulong sa kanila, si Sarah, hindi nangyari. Unang nagresponde, si PBBM. Ngayon, ang atake ganito. Nung nagresponde, itong si PBBM, thank you so much. Plastic mo, boy. Oo. Diba? So, ito, yung panlimang image. Diba? Sa Davao at Caraga, hindi lang po pera ang dala ni President Bongbong Marcos, kundi yung mismo presensya niya. Kasi minsan, higit pa sa relief good, ang pinakamahalagang tulong ay yung makita mo na nandyan mismo ang Pangulo. Or kahit yung Vice Presidente. Kaso, nangyari ba? Diba? Wala. At tandaan natin, itong lugar na ito, yan yung lugar na kung saan marami ang nagdududa sa kanya. Diba? Marami ang tinuruan ni VP Sara Duterte na wag daw tanggapin ang tulong ng Malacanang. Kung hindi naman tatanggapin ng mga taong yan ang tulong ng Malacanang, di baka mas lalong magalit ng tao. Anong ginagawa ng ating presidente? Yan yung utos ng Vice Presidente nyo Diba? Kung pinatulan niya ni PBBM, pero hindi niya yung pinatulan. Ginawa niya yung duties niya, ginawa niya yung responsibilidad niya, ginawa niya yung trabaho niya as a president. So, diba, hindi siya ganon. Hindi siya nagdalawang isip. Walang bahid ng galit or bahid ng paghiganti. Kumbaga, tulong muna bago politika. And ngayon, eto na, presidente ng lahat. Ay, tangay ng angas, Wow! Diba? So, dito natin makikita, mga minamahal, tinignan ko kasi yung picture ni President Bongbong Marcos. Na iba si PBBM sa mga naging leader ng kasaysayan. Like, literally siya yung dark horse. Diba? Tahimik lang, pero sumisigaw. May action ang kanyang gawa. Hindi siya nagpapadala sa emosyon or ingay sa politika. Diba, kung tutusin, pwede na niya naman sabihin na, ayoko, hindi naman ako welcome dyan. Diba? Wag na lang. Pwede niyang sabihin yon kung tutuusin. Hindi lang talaga siya nagpadala sa kanyang emosyon. Ibig sabihin, kahit hindi siya welcome, kahit ayaw sa kanya, dahil alam niyang kailangan ng tao, diba? Yung hate nandyan lang yan, pero kapag nandyan na mismo yung tulong, mawawala yan, magpapasalamat na lang. Pero yun na lang sana yung gagawin sana, diba, ng mga taga Davao ang magpasalamat. Pero, why would you do that? Hindi nyo ginawa. Diba? Magpasalamat na lang, hindi nyo ginawa. So mga minamahal, sa ginawang pagtulong ni President Bongbong Marcos, pinatunayan niya na hindi lang slogan yung bagong Pilipinas, kundi totoong serbisyo. And mga kababayan, sa panahon puno ng paninira at fake news, ang pinakamagandang sagot sa lahat dyan ay yung gawa. Uy, totoo yan. Kaya, I love the Presidential Communication Office now that they are flexing the achievements of the government. Like, PBBM runs to Davao. Even yung mga taga Davao agree with him, diba? So, I like the President on how he handle the issues, the action, everything. Diba? Kaya nga sasabihin ko, oh my God, that's the President that I voted for. I voted
PBBM for nothing. Like, yung wala, hindi ko siya binoto dahil may issue yung pamilya niya, ganyan. Binoto ko siya dahil alam kong mas makakatulong siya. 'Di ba? So, alam natin na mas may improve ang bansa dahil sa kanya. So, isa lang yung madidescribe ko sa kanya, mga minamahal. Hindi siya nami-personal, 'di ba? Talagang trabaho lang, walang personalan. Ano yon? Normala na kanta sa mga shoutout nga pala sa mga millennial at Gen Z dyan. Dapat mong malaman, walang personalan. Mga kaganapan, pwede bang normal? Anyway, yeah, it's kinda weekend days, but we need to work, mga minamahal, kasi meron tayong finifeed na family and meron tayong mga expenses and bills. Yeah, so don't skip to watch my video and always click the notification bell and subscribe nyo itong ating channel. Maraming salamat sa inyo mga minamahal at ingat mga kababayan. Love you guys from Mima Alicia. See you ha, Japan, November 9 and Hong Kong, December. So yun lamang po at ingat mga kababayan. I'm so excited! Yeah.